Hello guys, this is Doc Nai. Lately, gusto ko, nangita ko content nga pwede na ko siya magamit at the same time makatabang sa ubang tao. So, naka-decide ko nga mag-discuss ko og mga sakit or infection nga Cebuano dialect para mas masabtan sa kadaghanan. So karon ako na-decidean is to discuss about Helicobacter pylori. So nganong Helicobacter pylori ako napilian? Tungod lately manggod medyo naka-encounter ko 3 patients with Helicobacter pylori, 2 pediatrics and 1 adult. So natingala ko murag medyo nidaghan-daghan na lagi ni nga case. So kani manggod siya nga sakit, kailangan jud nato siya i-treat. It's because isa ni siya sa rason nga pwede ta magka stomach cancer kung dili siya matreated in a long run. So muna kailangan jud nato siya i-treat, i-eradicate din nato, walaon jud nato sa sistema sa tawo, sa tiyan sa tawo ang Helicobacter pylori. So atong first pangutana is, what is Helicobacter pylori? So isa ni siya ka-infection, isa ni siya ka-bacteria mga mo-infect sa tiyan. So the most common route niya is oral to oral or fecal to oral contact. So unsay pud pasabot ana? When you say oral to oral, dili lang na siya through kissing, guys. Pwede na siya like nagamit ka sa utensil sa imong kauban, unya infected siya with Helicobacter pylori, dayon matakdan pud ka. So like nag-sharing ba mog baso, pwede na siya diha pod makuha. When you say fecal to oral contact, usually mo ni siya ang kanang ato ang mga waste bitaw nga dili maayo pagka siminto ato ang septic tank, so mulik tong mga waste products, so ma-infected ato ang water source. So mo na siya pwede na to makuha sa tubig, or like kung ang ato abang gipalitan og pagkaon, infected ba siya, unya naggikan siya nag-CR, then idiretso siya og himuog sa mga baligya niya, then nakapalit ta, pwede po ta ma-infected ana. Or ang ato abang tigluto infected with H. pylori, na diretso siya gluto, wala siya proper hand washing, pwede po ta matakdan. So muna siya ang way of fecal to oral contact. So hatangan di kag signs and symptoms. So muni ang common signs and symptoms. Some patients are asymptomatic, meaning walay simptomas. Pero if naamang gani symptoms ang patient, muni siya ang pinaka-common, like nausea, mura kag kasukaon, vomiting, magsuka ka, or abdominal pain, magsakit jud imong tiyan. So matingala ka, nganong permi ka, murag gikabuhi or like heartburn, magsigi kag sakit imuhang kuto-kuto, magkalibanga ka. Sometimes ang diarrhea, ang color pa gid sa tae is black stool. So kani magsuspect na gid ang H. pylori kay basi nag-start na og bleeding inside. Pero not all patients nga mag black stool sila. So ang usually kasagaran mag black stool kato mga asymptomatic patient kay late na manggod sila ma-diagnose tungod kay wala sila symptoms. So hunger in the morning, matingan ka no, permi makagutom or halitosis, paho imong bakbak. So mo ni siya ang mga basic symptoms sa H. pylori. So how to diagnose H. pylori? So the doctor will request H. pylori test. So sa laboratory na siya i-perform kuan kag dugo, dayon i-check ang antigen for H. pylori. So once the patient is positive for H. pylori, of course the treatment, consult your doctor kay medyo taas-taas man gud ni siya na treatment. So mudagan siya almost 6 weeks kay para ma-eradicate siya na to ang H. pylori. So, I hope guys, nakasabot mo and nakatabang po ko sa inyo ha, gamay to educate about H. pylori. Thank you!